Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Jezreel Sarsaba. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito ay nangangailangan lamang ng iyong kooperasyon. Sabi ni Han Sanchen. Sumimangot si Ivory, paano ako makikipagtulungan? Mahiwagang ngumiti si Han Sanchen, at pagkatapos ay sinabi kay Su Yingxiao ang kanyang plano. Matapos marinig ang plano ni Han Sanchen, natigilan si Ivory, sigurado ka bang magagawa mo ito? Oo naman. Nagtaas ng kilay si Ivory, maaari kong ipangako sa iyo, ngunit ang ilang mga tao ay kailangang marinig ito ng malinaw. Kung tapos na ito, huwag pag-usapan ito. Kung hindi ito gagana, kung gayon ay ginagawa mo ito para sa iyong sariling kapakanan. Pagdating ng oras, Pagkasabi noon, si Ivory ay gumawa ng masamang tingin. Naunawaan ni Han Sanchen, at sa paggalaw ng kanyang kamay, lahat ng mga paghihigpit ay binawi. Ilang sandali, bumalik sa normal ang lahat ng tunog sa labas. Binawi ni Ivory ang espada mula sa labas ng bahay at itinago ito sa kanyang tabi. Gayunpaman, pagpasok pa lang niya sa silid, narinig niya ang sigaw ni Han Sanchen. Sige, buhusan mo ako ng isang tasa ng tsaa. Si Han Sanchen ay nakahiga sa kama, na tila pangalawang tiyuhin, habang ang kanyang mga binti ay nanginginig ng maluwag. Tumanggo si Ivory, inilagay ang espada sa mesa, pagkatapos ay nagbuhos ng tsaa para kay Han Sanchen, at dinala ito sa tabi ng kama. Pagkatapos kunin ang tasa, kinuha ito ni Han Sanchen at humigop. Kaagad pagkatapos, sumimangot siya, kinuha ang tasa ng tsaa at direktang ibinuhos kay Ivory. Bumagsak. Ang isang tasang puno ng tsaa ay halos tumilapon sa katawan ni Ivory, hindi lamang nabasa ang kanyang damit, kundi pati ang dulo ng kanyang buhok ay halos nabasa na rin. Sa ilang sandali, si Ivory ay nasa matinding kahihiyan. Nakuha, ngunit hindi pa tapos, galit na inihagis ni Han Sanchen ang tasa sa lupa, at kaagad, nabasag ang tasa at nagkalat ang mga piraso sa buong lupa. Damn it, you can't do this well, what can I expect from you? Get out, sigaw ni Han Sanchen. Mukhang galit na galit siya. Ibinaba ni Ivory ang kanyang ulo, walang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano, at sa ilalim ng panunumbat ni Han Sanchen, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umatras ng masunurin. Nang papalapit sa pinto, muling sinabi ni Han Sanchen sa silid, tumigil ka. You are a fucking bitch, aalis ka kapag sinabihan ka. Nagmamadaling ibinaba ni Su Yingxiao ang kanyang katawan, asawa, ano pa ang gusto mo? Sige, ikuha mo ako ng isang palanggana ng tubig na panghugas ng paa. 7 araw na akong nagpipino ng mga sandata, at napakabaho ng aking mga paa. Nagmura si Han Sanchen. Tumanggo si Ivory nang marinig niya ang mga salita, at nagmamadaling gawin ito ng masunurin. Wala pang isang sandali, pumasok si Ivory na may dalang palanggana ng tubig na panghugas ng paa. Hindi rin magalang si Han Sanchen, bumangon si Wei Wei sa kama, inilipat ang kanyang mga paa sa palanggana, saka pumikit at naghintay. Si Su Yingxiao ay medyo napahiya, ngunit yumoko pa rin siya at hinugasan ang mga paa ni Han Sanchen. Tahimik itong tinatangkilik ni Han Sanchen, ngunit sa ilang sandali, bigla siyang dumilat ng galit, at pagkatapos, itinaas niya ang kanyang paa sa palanggana at direktang sinipa ang balikat ni Ivory. Kaagad, ang walang pagtatanggol na si Ivory ay sinipa sa lupa ni Han Sanchen. Dahil ang katawan ay bumagsak ng paatras, at ang mga kamay ni Ivory ay ganap na nasa palanggana ng mga paa, kapag siya ay nahulog, natural niyang ibababa rin ang palanggana. Kaya naman, hindi lang siya nahulog sa lupa, bumuhos din sa katawan niya ang isang palanggana ng tubig na panghugas ng paa. Hindi lamang hindi naawa si Han Sanchen,
Ngunit lalo siyang nagalit, damn it, hindi mo man lang mahugasan ang iyong mga paa. Sinaktan mo ang aking mga paa. It's nothing more than kicking you, and you gave me a room full of footwashing water. Damn bitch, tingnan mo kung hindi kita matalo hanggang mamatay ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, talagang tumayo si Han Sanchen at naglabas ng isang sinag ng enerhiya sa kanyang kamay, pinaihit ang latigo ng may lakas, at hinampas ito kay Ivory. Nakuha. Bagamat isa itong latigo na gawa sa tunay na lakas, hindi ito mukhang kasing tigas ng isang tunay na latigo, ngunit ito ay mas masakit kapag ito ay talagang tinamaan sa isang tao. Kung saan hinagupit si Ivory, agad na naiwan ang pulang marka ng dugo. Hindi ito malupit, talagang sinusubukan ni Han Sanchen na patayin siya. Tumulo ang masakit na luha ni Ivory sa kanyang mga mata, at tumingin siya kay Han Sanchen na may agrabyado na mga mata. Ngunit sa pagbabalik tanaw kay Han Sanchen, hindi lamang siya nagpakita ng awa, ngunit sumugod pa ng mas marahas, at malapit ng bugbugin at pag-alitan si Ivory ng mas marahas. Si Ivory ay agad na natakot at lubhang desperado. Direktang itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kamay, sasampalin siya. Ngunit sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, halatang naramdaman ni Han Sanchen na may hawak ang kanyang kamay. Lumingon sa likod si Han Sanchen, at ang Yingyo sword ay nag-alis na, naglabas ng mga bagzo ng enerhiya sa paligid ng nakataas na kamay ni Han Sanchen. Malinaw, pinipigilan nito si Han Sanchen na gumawa ng karahasan. Tama na, lalaking may 7 talampakan, paano niya nagagawang ganito ang kanyang asawa? Tao ka ba? Malamig na sigaw ni Xiao Baiyo. Si Han Sanchen ay talagang may kakayahang gumawa ng malalaking galaw sa kanyang mga kamay, at hinarap siya. Ang kanyang mukha ay kumaibot, siya ay aking asawa. Kung ano ang gusto kong gawin sa kanya ay ang aking negosyo, hayaan mo ako. Panginoon ko rin siya, ayos lang kung bugbugin at pag-alitan mo ako, pero kung lalayo ka, hindi kita matutulungan. Ano, gusto mo siyang protektahan? Ngumisi si Han Sanchen. Natural, sabi nito, sa tingin mo ba ikaw ang kalaban ko? Sa tingin mo ba ay talagang kaya mo kung maghati ka ng bundok? Naiinis na sabi ni Han Sanchen. Matatalo mo man o hindi ay iba. Masasabi ko lang sa'yo na kung gusto mo pang lumaban, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Saglit na nag-alinlangan si Han Sanchen, itinaas ang kanyang kamay, at binawi ang kanyang braso. Pagkatapos, galit siyang naglakad papunta sa gilid ng kama at umupo. Ang babaeng walang kwenta na hindi marunong humawak ng mga walang kwentang bagay, anong silbi ko sa kanya? Hindi nasisiyahang sabi ni Han Sanchen. Ngumuso ng masama si Xiao Baiyo, ano? Di ba sabi mo lang na master mo siya, pero sa huli, gusto lang kitang hiramin ng ilang araw, pero hindi siya ang master. Habang mas maraming sinabi si Han Sanchen, lalo siyang nalungkot, sabihin mo sa akin, gusto ko siya ano ang silbi. Ito ang ideya ko na huwag humiram sa iyo, at wala itong kinalaman sa kanya. Malamig na sabi ni Xiao Baiyo. Your idea is your idea. I only know that she is the master. Since she can't satisfy me, I will not treat her well. Tinapos ni Han Sanchen ang kanyang pangungusap at sumulyap kay Yingyu sword, ngunit, huwag kang mag-alala, ako, si Han Sanchen, tutuperin ko ang aking salita, at gagawin ko ang ipinangako ko sa iyo. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, si Xiao Baiyo ay nanatiling tahimik ng mahabang panahon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bigla itong ngumisi, Han Sanchen, sabi ko bobo ka, pero nagkamali talaga ako ng paghusga. Magnanakaw ka talaga, Su Yingxia, huwag ka nang umarte. Aaminin ko ngayon lang talaga ako niloko mo. Sabi ko lang okay lang, bakit biglang naging ganito? Originally, akala ko talaga sa umpisa, but your bitter plan is really well played, I believe it and can't help but make a move. So, Han Sanchen, nanalo ka. Nanatiling kalmado si Ivory, ngunit halatang lihim na nakatingin siya kay Han Sanchen. Nalantad na ang tandang babaeng ito, ngunit nakikipaglaro pa rin siya kay Han Sanchen. Natigilan si Han Sanchen saglit, pagkatapos ay tumawa. Ang bait mo talaga. I didn't expect that just a casual sentence from me could instantly make you see the whole situation. Tumayo si Han Sanchen at hinayla si Ivory pataas. Upang makamit ang kanyang layunin, naging sanhi si Han Sanchen na magdusa ang kanyang asawa ng gayong mga karaingen,
ngunit talagang sinisi niya ang kanyang sarili ng labis. Ngunit walang paraan, para harapin si Xiao Baiyo, at para sa kinabukasan ng buong hukbo ng Polar Bear at mismong si Han Sanchen, mali lang niya si Ivory. Dahil din sa pagsasaalang-alang na ito, sinabi ni Han Sanchen kay Ivory ng maaga. Pagkatapos ng lahat, naranasan ni Ivory ang lahat ng mga hinaing, kaya kung medyo ayaw ni Ivory, ganap na ibibigay ni Han Sanchen ang ideyang ito. Pero ang maganda ay ako ang may pinakamagandang asawa sa mundo, at handa akong isakripisyo ang sarili ko para samahan ako sa naturang dula. Sa katunayan, ang buong pamamaraan ay napakasimple. Bagamat tila inaabuso si Ivory sa bahay, sa katunayan, si Han Sanchen ang nagsasabi kay Xiao Baiyo sa kanyang sariling paraan kung sino ang tunay na pinuno ng pamilyang ito. Bilang banal na sundalo ni Ivory, ano ang dapat niyang gawin? Kung ito ay ganap na suwail, kung gayon, okay lang, ang kanyang amo ay mahina, at sa parehong paraan, ito ay mahina rin. Siyempre wala itong pakialam kung sino ang mas mahina o mas malakas sa pagitan ng mag-asawa, ang mas mahalaga ay dapat itong nasa ibabaw ng maliit na itim na patpat. Sa makatuwid, dahil sa pagpupercentage nito, hindi magkasundo si Han Sanchen at ang kanyang asawa, kaya hindi pa rin naabot ang layunin nito. Gusto nitong makamit, iisa lang ang paraan. Magkasundo sila, kaya, pagkatapos itong maunawaan ni Xiao Baiyo, malalaman niya kung gaano kasama si Han Sanchen. I'm overwhelmed. Compared with you, an old bastard, what is my ability? Walang imak na sabi ni Xiao Baiyo. Si Han Sanchen ay hindi masyadong agresibo, gayon paman, hanggat magtagumpay ang kanyang plano, para sa iba, hindi ito mahalaga. Marunong ka talagang maglaro, sabihin mo, gusto mong hiramin ng ilang araw. Tanong nito, 5 araw. Sabi ni Han Sanchen, 5 araw. Medyo natulala si Xiao Baiyo. Marahil ay hindi niya naisip na ang oras ni Han Sanchen ay magiging napakaikli. Pagkatapos, malamig itong ngumuso, sigurado ka bang may matututunan ka talaga sa maikling panahon? Ano ang gusto mong matutunan sa akin? Siyempre, alam na alam ni Xiao Baiyo kung ano ang ibig sabihin ni Han Sanchen sa paghiram mula sa lihim na motibo. Ito ay hindi hihigit sa nakita nitong si Xiao Bai na ito ay mahusay sa pagpino ng mga armas at gusto niyang matuto mula sa kanya. Ngunit sa loob ng 5 araw, ang lalaking ito ay gustong matuto ng maraming mula sa kanyang sarili. Hindi nito minamaliit si Han Sanchen, ngunit naramdaman ko iyon na si Han Sanchen. Okay, pagkatapos ay 5 araw, pero hayaan mo muna akong mag-oo, sa pagkakataong ito, sa hinaharap, kung gusto mong humiram ulit, imposible, at ayokong makitang muli ang kasuklam-suklam mong mga pagtatanghal. Malamig na sabi ni Xiao Baiyo. Mabilis na tumango si Han Sanchen, okay, I swear, hindi na ito mauulit. Sa katunayan, huwag sabihin na ayaw niyang makuha ni Xiao Sanchen. Sa oras na iyon, ayaw niyang makuha ni Han Sanchen sa oras na iyon. By his help, so he made such a bad plan. However, after he really experienced the live performance. After that, Han Sanchen didn't want ta. That was the woman he loved the most. Even if he knew it was acting, even if he knew that the two of them had agreed, Han Sanchen would not do anything that hurt her. Han Sanchen was actually very uncomfortable and very guilty just now. Therefore, if Han Sanchen had to choose to do it again, hitiyak na pipiliin na hindi na ulitin ito. Mabuti. Nang makitang sumang-ayon si Xiao Baiyo, ngumiti ang mag-asawa sa isa't isa ng labis na nasisiyahang. Yingxia, pasensya na nasaktan kita ngayon lang ni Han Sanchen. Ngumiti si Ivory, at tinapik ang ulo ni Han Sanchen, idiot, ito ba ay maliit na pinsala? Ang mga pinsalang natamo ko sa espesyal na pagsasanay nitong mga nakaraang araw ay mas malala kaysa rito. Pwede, okay lang talaga ako. Marahan na ngumiti si Ivory. Ako rin ang asawa ng pinuno, dahil tinatamasa ko ang paggalang ng lahat sa akin at ang pribilehiyo ng posisyong ito. Pagkatapos, natural, dapat ko ring bayaran ang kaukulang mga obligasyon at responsibilidad. Ito ang aking munting kontribusyon sa lahat. Kung hindi, ito ay masyadong maraming plorera para sa akin, ang asawa ng pinuno. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen. Bagamat inaaliw ni Ivory ang kanyang sarili, talagang may dahilan siya sa kanyang mga salita. Sa pag-iisip nito,
Tumango siya, salamat, Mrs. Matamis na ngumiti si Ivory. Sa tatlong tao sa silid, tanging si Xiao Baiyo, na nilalaro, ang labis na nalulumbay, at ang pinsalang nagawa ni Guda ay nakamit sa isang iglap. Matapos maging sweet ang dalawa, bumalik si Han Sanchen sa cabin na may hawak na moonlight sword. Kaya lang kumpara sa dati, sa pagkakataong ito, dinala ni Han Sanchen si Ivory. Gusto ni Ivory na makasama si Han Sanchen sa mas mahahalagang sandali. Siya ay kanyang asawa, at naisip niya na siya ay dapat maging. Bukod dito, ang dami ng proyekto ni Han Sanchen sa pagkakataong ito ay napakalaki, at hindi masama para sa isang tao na tumulong, hindi pa banggitin ang pagtulong. Higit sa lahat, sino ba ang hindi gustong makasama sila ng paborito nilang tao sa lahat ng bagay? Matapos makapasok ang mag-asawa sa kahoy na bahay, hindi sila idle, ngunit ang kakaiba ay ang unang bagay na ginawa nila ay hindi tunawin ang mga gintong brick at simulan ang paggawa ng baluti, ngunit si Han Sanchen ay nagsimula ng iba pang mga bagay. Muli niyang binubo ang lahat ng naunang scrap iron. Nang tanghali, lumabas si Ivory. Maya-maya, bumalik si Ivory, ngunit kumpara noong umalis siya, hindi lang siya may dagdag na pagkain sa kanyang kamay, kundi pati na rin ang isang grupo ng mga tao sa likod niya. Mayroong humigit kumulang 100 tao sa grupong ito, at nang dumating si Ivory sa pintuan ng cabin, pumila sila ng maayos. Pumasok si Ivory sa silid at nagpaliwanag ng ilang round kay Han Sanchen. Tumango si Han Sanchen, at mabilis na lumabas ng silid. Sumulyap sa karamihan, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, nandito ba ang lahat? Magsumbong sa Panginoon, 100 tao, hindi bababa sa isa, hindi pa isa. Very good. Tumango si Han Sanchen bilang kasiyahan, na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!